May bagong balita mula sa Columbus, Ohio. May mga kasong isinampa kaugnay sa pagpatay kina Spencer at Monique Tepe sa bisperas ng kanilang libing. Nasa kustodya na ang dating asawa ni Monique Tepe dahil sa mga pagpatay. May detalye ako. Welcome sa Law and Crime Special Edition. Ako si Angelette Levy. Ang pagpatay kina Spencer Tepe at ng kanyang magandang asawang si Monique Tepe ay nagwasak sa kanilang mga pamilya. Binaril hanggang mamatay ang mga magulang ng dalawang batang anak, edad 1 at 4, sa kanilang bahay sa downtown Columbus sa gitna ng gabi. Habang natutulog ang mga munting bata. Nangyari ito sa mga unang oras ng umaga ng Disyembre 30 ayon sa pulisya, sa pagitan ng alas 2 at alas 5 ng umaga. Nagdulot ng matinding pagkabigla ang kwento sa Ohio at sa bansa. Isang dentista at ang kanyang asawang stay-at-home ay natagpo ang patay sa kanilang kwarto, parehong binaril habang natutulog. Mahigit 1 linggo matapos ang pagpatay, nasa kustodya na ang dating asawa ni Monique Tepe. Si Dr. Michael McKee ay vascular surgeon at sandaling naging asawa ni Monique noong 2015 nagdiborsyo sila sa pamamagitan ng pribadong hukom. Sa pagkakaintindi ko, ayaw pa rin ni Michael McKee pakawalan si Monique kahit saglit lang ang kasal nila. Batay sa affidavit na sumusuporta sa kasong pagpatay noong Disyembre 30, 2025 ante meridiem, ipinadala ang mga Columbus Patrol Officers upang tingnan ang kalagayan ni Dr. Spencer Tepe na hindi pumasok sa trabaho. Dumating ang mga pulis at natagpuan sina Dr. Tepe at Monique Tepe na patay sa loob ng bahay, may tama ng bala. Nandoon din ang dalawa nilang menor de edad na anak. Walang nasaktan pero idineklara ng Columbus Fire Medic 7 napatay ang dalawang biktima noong 10:11 ng umaga. Inabisuhan ng Columbus Police Homicide Unit Team 2, tumugon sila at nagsimula ng investigasyon. Sa sumunod na investigasyon, natukoy ng mga detective ang isang suspect sa pamamagitan ng video surveillance sa paligid. Natukoy ang suspect sa sasakyang dumating bago at umalis agad matapos ang mga pagpatay. Nalaman din ng mga detective na ang sasakyan ay kay Michael Mackey. Nakita ng mga detective ang sasakyan sa Rockford, Illinois at may ebidensya na si Mackey ang may-ari nito bago at matapos ang mga pagpatay. Ngayon tingnan ninyo ang video ng surveillance na ito. Inilabas ito ng Columbus Police ngayong linggo at humihingi ng tulong sa sinumang nakakakilala sa tao sa video na kontakin sila. Malaki ang posibilidad na naniniwala ang pulisya ng Columbus na ang lalaking naglalakad sa kalsada sa isang eskinita malapit sa bahay ng Tepe ay si Michael Mackey. Si Michael Mackey ay kasalukuyang nakakulong sa isang bilangguan sa Rockford, Illinois. Ito ay sa Winnebago County Jail. Kailangan siyang ibiyahe pabalik dito sa Ohio para harapin ang mga kasong pagpatay. Talagang napakasakit ng kasong ito. Ang mga batang anak ni na Monique at Spencer Tepe ay umiiyak nang dumalaw ang mga kaibigan ng mag-asawa sa kanilang bahay. Dumating sila para tingnan ang kalagayan ng bata at nagtatakang mag-asawa kung nasaan sila. Pagkatapos hindi pumasok sa trabaho si Spencer Tepe, nalaman nilang pinatay ang mag-asawa. Ihahatid sa huling hantungan ang mag-asawang Tepe sa linggo. Patuloy na susubaybayan ng Law and Crime ang kaso at magbibigay ng bagong impormasyon habang umuusad ito. Tingnan natin ang pinakabagong balita tungkol sa kasong ito na matagal na nating sinusubaybayan mula sa Ohio, ang pagpatay kina Spencer Tepe at ng kanyang asawang si Monique Tepe. Pagdating sa dami ng impormasyong ibinibigay ng pulisya sa publiko sa mga investigasyong tulad nito, lalo na kung lantad ang kaso, umaabot na ito sa pambansang balita. Talagang mahuhulaan mo lang ang public relations strategy ng pulisya kung bakit sila nagbibigay ng ilang impormasyon at hindi sinasagot ang ilang tanong ng media. Siyempre, ang pinakamalaking tanong ay gaano na ba sila kalapit sa paghuli sa mamamatay? Mukhang sa ngayon, tanging ang mga nasa loob lang, ang mga tao sa departamento, ang nakakaalam ng sagot sa tanong na yan. Narito ang bagong bodycam video mula sa lungsod ng Columbus na ipinadala sa Law and Crime. Ipinapakita rito ang pulis na nag-welfare check sa bahay ni Spencer Tepe matapos siyang hindi pumasok sa dental clinic. Tinuri ng pulis ang lugar at kumatok sa pinto. Pero wala siyang nakita kaya umalis siya. Ayon sa hepe ng pulisya, maling address ang napuntahan niya. Nangyari ito bandang alas 9:30 ng umaga.
Mga 20 hanggang 30 minuto matapos tumawag ang boss ni Spencer Tepe na nagsabing parang may mali dahil hindi siya pumasok sa trabaho. Lumipas pa ang kalahating oras bago may tumawag sa siyam na isang-isang at madiskubre ang bangkay ni Spencer Tepe sa bahay ng mag-asawa noong Disyembre 30. Mahigit isang linggo nang hinahanap ang pumatay kina Spencer at Monique sa kanilang bahay noong Disyembre 30 habang naroon ang kanilang mga anak. Marami pa ring misteryo sa kaso. Naglabas ng ilang pahayag ang hepe ng pulisya ng Columbus. Ngunit ayon sa narinig namin, hindi niya direktang sinabi kung may panganib pa sa publiko. Ano ang ibig sabihin nito tungkol sa kalagayan ng pulisya sa investigasyon? Pag-uusapan natin yan at pag-uusapan din natin ang di umano'y sinabi ng hepe tungkol sa boses na naririnig mo sa tawag na ito. Kamusta? Hi, ito ang siyam na isang may natanggap kaming tawag na biglang binaba. Ayos lang ba ang lahat dyan? Oo, pasensya na, ayos lang ako. Sigurado ka ba? Oo, ayos lang ako, sorry. Sige. Pero parang umiiyak ka. Kailangan mo ba ng pulis, bumbero, mediko o kahit ano? Hindi, ayos lang ako, pangako, ako'y okay lang. Ako'y emotional lang. Kaya iyon ay isang tawag sa siyam na isang na unang nakuha ng Fox News Digital at sinabing ang tawag na ito ay ginawa noong Abril. Noong 2:45 ng madaling araw ng Martes sa Tepe, isang babae ang nagulat ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang lalaki. Okay. Hindi ko nga alam kung Bakit mo agad tinawagan ang siyam na isang? Parang nagkaroon kami ng pagtatalo. If I didn't got into it, but Ayos lang ako, pangako. May nangyari na bang physical? Hindi. Nag-aaway lang kayo, walang nasaktan. oo, Okay, pare. Nakuha ko na info ko. Sasabihan ko ang pulis na maghintay. Pupunta kami sa address mo. yes, Kung may magbago, Tawagan mo kami ulit. ayos ba? Kaya, kinumpirma ng hepe sa local media ang sinabi ng bayaw ni Spencer sa Law and Crime ngayong linggo. Ang babaeng naririnig sa tawag ay hindi si Monique Tepe. Pero sinasabi rin ng hepe sa mga lokal na media ang kaunting karagdagang konteksto kung saan maaaring nagmula ang tawag na iyon at kung mahalaga ba ang tawag na ito sa investigasyon. Ngayon, ang pinakamalaking impormasyon na meron tayo sa puntong ito tungkol sa investigasyong ito at sa mga inilabas ng pulisya sa publiko ay itong video na ito. Ito ang taong pinaghihinalaang naglakad sa eskinita sa likod ng bahay ni Spencer at Monique noong madaling araw ng Disyembre 30. Patuloy na nananawagan ang pulisya sa publiko kung meron pang ibang may hawak ng video. Mula alas 2 hanggang alas 5 ng umaga noong Disyembre 30 pinaniniwalaan ng pulisya na iyon ang oras na pinaslang sina Spencer at Monique. Makikita mo sa inilabas nilang video kahit malabo may mga pahiwatig. Mukhang lalaki ang taong ito. Nakasuot sila ng gray na pantalon, itim na sapatos at coat at naglalakad sa eskinita sa 10 oras ng gabi. Martes ng umaga ito nang mangyari, nasa 20°S ang temperatura isang araw bago bisperas ng bagong taon. Makikita mo na ang pinaghihinalaang tao hindi nakatingin sa kamera. Marahil sinadya. Pwede ring daanan ng sasakyan ng eskinita. Nagbibigay ito ng access sa mga garahe sa likod ng townhome ni Spencer at Monique. Drone shot ito mula sa wedding video ng mga Tepe. Ito ay kinuna ng bayaw ni Spencer. At makikita mo ang likod na eskinita at ang mga mukhang bagong townhome na magkakasunod. Muli nakatira ang mga Tepe sa isa sa mga bahay na yon. Ngayon, ang taong gusto nila ay nakayuko at di tumitingala. Hindi malinaw kung alam nila na may mga kamera sa likod ng mga bahay na ito o baka sa mga garahe habang naglalakad sila sa kalsada. Makikita mo yon sa video ng taong interesado. Isa itong Nest camera, kaya hindi ito opisyal na kamera ng pulis na nandoon. Pero ganitong klase ng kamera ang nilalagay ng isang tao sa likod ng kanilang bahay. Kung nag-aalala silang baka may pumasok sa garahe nila or maghalongkat ng basura ngayon, Interesado ang taong ito. May mga kilos din silang gusto mapansin ng mga nanonood ng video, gaya ng medyo paekis nilang mga paa. Binigyang diin ng pulisya na interesado sila sa taong ito, ngunit hindi nila alam kung siya ang pumatay o ang taong hinahanap nila. Sinabi ng hepe ng pulisya sa lokal na media na ito ay talagang isang tao lang na nasa lugar nung oras na yon, kung saan talaga nila pinagtutuunan ng pansin ang kanilang investigasyon. Baka naglalakad lang siya sa kalsada matapos magpalipas oras sa bar na nagsara. Isang linggo rin na maraming walang pasok dahil sa pista opisyal. Di namin alam, kayo ang nakakaalam. Isaalang-alang ang mga nangyari. Kahina-hinala ito at wala pa kaming naririnig.
Kung may nakakita sa video na to, baka nakilala nila sarili nila na naglalakad sa eskinita, pauwi siguro mula sa bar o katulad nito. Ilang araw na mula nang ipalabas ang video sa balita at internet pero wala pa ring umaamin na, "Uy, ako yon." Isang malaking hindi pagkakaintindihan ito, hindi ako ang taong hinahanap ninyo. Kaya hanggang ngayon, siya pa rin ang taong interesado ang pulis na makausap sa investigasyong ito. Ngayon, gusto kong pag-usapan ng ilang bagong impormasyon na nakuha natin mula sa mga panayam ng lokal na balita na ibinigay ng hepe ng pulisya sa Columbus sa mga media outlet sa Ohio. Bigyan muna kita ng update kung nasaan na ang investigasyon kahit sa puntong ito. Kaya hanggang sa araw na sila ay pinatay. Spencer at Monique Tepe, ito ay mag-asawang mukhang namumuhay ng buhay na pinapangarap ng maraming tao. Sila ay batang mag-asawa, batang pamilya, nasa magandang bahay, mag-asawang napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanila. Sabi ng kanilang pamilya, sila lang ang mga Tepe. Mahilig silang mag-imbita ng mga tao sa kanilang bahay. Sila yung tipo ng tao na gustong-gusto ang pagsasama-sama ng mga tao. Ito ang kanilang wedding video. Ito ay kinunan noong 2021 sa tila hagdanan ng bahay kung saan sila natagpo ang patay. Ang townhome na ito sa Ohio ngayon. Ang mag-asawa ay may 2 anak na edad 4 at 1 taon. Sa kwentong ito, walang magandang balita dahil may 2 namatay. Ang 2 batang ito ay nawalan ng mga magulang pero hindi nasaktan ang mga bata nang mapatay ang kanilang mga magulang. May aso rin ang mag-asawa. Isa itong golden doodle at hindi rin nasaktan ang asong iyon. Pati na rin ang mga bata at ang hayop. Sila ngayon ay nasa pangangalaga ng mga kamag-anak ng pamilya Tepe habang patuloy ang investigasyon ng pulisya. Mahusay si Spencer sa trabaho bilang dentista at mahal niya ito. Nagtatrabaho siya sa isang opisina sa Athens, Ohio. At grabe, parang ang layo ng biyahe niya papunta sa opisina, ano? Dahil mga 75 milya yon mula Columbus. Ayon sa bio ng dental clinic, nagtapos siya sa Ohio State noong 2000 at 17 at may Doctor of Dental Surgery degree. Mahilig siya sa trabaho pero sobrang mahal niya ang Ohio State Buckeyes at gusto rin ang Cincinnati Bengals. Diyan siya lumaki at mahilig mag-golf, maglakbay at maglaan ng oras sa pamilya. Kasal na ngayon si Spencer kay Monique Tepe. May bagong pinagsamang obituary bilang parangal sa kanila at sinabi roon na lumaki si Monique sa Worthington, Ohio, hilaga ng Columbus. Lumaki siyang naglalaro ng soccer, naging runner at tulad ng asawa niya, nagtapos din sa Ohio State kung saan nakuha niya ang master's degree sa early childhood education. Habang nag-aaral, nagtrabaho siya sa daycare. At ayon sa obituary, isa na siyang stay-at-home mom. Nakilala sa kanyang maliwanag ng ngiti, nakakahawang tawa, maalaga ang puso at masiglang personalidad. Ayon sa obituary, sina Spencer at Monique ay life of the party. Nagkakilala sila online at nagpakasal noong Disyembre 2020. Habang tinatalakay natin ang kwento, mahirap pa ring intindihin kung paano ito nangyari lalo na mag-asawa sila. Paulit-ulit itong pumapasok sa isip ko. Kung gaano kamahal ang mag-asawang ito dahil sa kanilang pagiging mapagbigay. May lumalaking pamilya sila at nawala ang kanilang mga buhay sa ganitong paraan. Makikita mong maraming nagmamahal sa kanila. Base sa dami ng siyam na isang calls nang hindi pumasok si Spencer sa trabaho. Columbus Police Tech 177. Hi, gusto ko sanang humingi ng wellness check para sa isang tao sa kanilang bahay. Kung sinusubaybayan mo ang kwentong ito, alam mong ang siyam na isang calls ay ginawa noong Disyembre 30 nagsimula bandang 9:00 ng umaga. Dito nagsimulang lumiban sa trabaho si Spencer. Ayon sa hepe ng pulisya ng Columbus, may mahahalagang impormasyong ibinahagi kaugnay ng pagtugon sa mga siyam na isang natawag. Pag-uusapan natin yan mamaya. Si Spencer, katrabaho ko, ay hindi pumasok ngayong umaga at hindi rin namin siya o pamilya niya makontak. Hindi siya pumasok sa trabaho. Tama ba? May problema ka ba sa kalusugan? Wala, naging maaasahan siya. Hindi namin makontak kahit sino sa bahay nila, siya, asawa niya o pamilya niya. So It's you're in treated in Florida. home. Nasa Florida ako, may-ari ng negosyo. Ipinaalam sa akin ng mga empleyado ko na wala siya sa trabaho at siya ang namamahala sa opisina. Kaya ang unang tawag na natanggap ay mula sa boss ni Spencer. Sinabi niya sa dispatcher na nakabakasyon siya sa Florida at nagsimula siyang makatanggap ng mga tawag mula sa mga katrabaho ni Spencer dahil hindi dumating si Dr. Tepe. May natanggap na ba kayong iba pa tulad ng mga tawag tungkol sa kanya o kaya aksidente sa sasakyan o anumang ganon?
Minsan talaga may mga hindi pumapasok sa trabaho, baka may sakit siya, hindi ko rin alam. Kahit sabihin ng dispatcher na normal lang ang may hindi pumapasok, baka natutulog o may sakit lang sila. Talagang matindi at nag-aalala si boss ni Spencer sa tawag na to. Kasi hindi talaga siya yung tipo ng tao na hindi pumapasok sa trabaho nang hindi nagsasabi kahit kanino. Alam ko lang na siya ang pinakamaaasahan, palaging maaga at laging nagbibigay abiso sa problema. At hindi ko na alam paano sasabihin to. Sobrang nag-aalala kami kasi hindi ito normal sa kanya, tapos hindi rin namin makontak ang asawa niya na mas nakakaalarma. Mga 20 minuto ang lumipas, bandang 22 may dumating na pulis sa lugar, pero walang sumagot sa bahay ng mag-asawa. Ngayon, bahagi na ito ng kwento kung saan may mahalagang impormasyong pag-uusapan. Nagpunta ang mga nag-aalalang kaibigan ng mga tepe sa bahay ng mag-asawa at sinabi nilang narinig nila ang mga anak ng mga tepe sa loob ng bahay. Mga 10:00 ito ng umaga. Ano pong emergency? Police o medical? Siguro pareho sa tingin ko, hindi ko alam. Parang ako na lang ang gumagawa ng nakakainip. Nagkaroon kami ng tawag dyan, kumatok sila sa harap at likod na pinto ng maraming beses pero walang sumagot. Oo, walang sumagot. Naririnig ko yung mga bata sa loob at sa totoo lang, parang may narinig akong sumigaw. Hindi kami makapasok dito. Hindi ko alam kung kailangan kong basagin ang pinto o basta pumasok na lang. Nandun ka ba nung dumating ang police? Wala ako ron. Dumating lang ako mga 5 minuto na ang nakalipas. Sige, ipapapunta namin siya sa'yo ulit. Tapos tumawag ulit ang trabaho ni Spencer sa'yo. Hindi pumasok ang boss namin at 3 oras na naming sinusubukang kontakin siya pero hindi siya sumasagot. Nasa lugar na kami at naririnig namin, sige. May nakausap ako doon. Sige, tinitiyak ko lang kung may tawag. 5 minuto ang lumipas, may isa pang tawag sa telepono. At ito ang tawag kung saan sinabi ng isang kaibigan na nakita nila ang katawan ni Spencer Tepe. May mga tawag na kami tungkol dyan. Ano na ang bago mula nung huli akong nakausap? May katawan, may katawan. May katawan sa loob. Oo. Sige, sandali lang. Iko-connecta kita sa mediko. Sige, manatili ka sa linya. Ngayon habang naghihintay ang tumatawag, maririnig ang mga anak ni Tepe sa background. Hindi nasaktan ang mga batang ito. May bangkay dito. Hindi sumasagot sa telepono ang kaibigan namin. Nag-alala kami. Pumunta kami dito at mukhang patay na siya. Nakahiga siya sa sahig katabi ng kama at naliligo sa sarili niyang dugo. Hindi ako makalapit, baka may mapansin pa sila. Sige, halata naman na hindi na siya humihinga o ano pa man. Oo, parang ganito ba? Parang alam mo yun, kasi sabi nila ganun daw ang itsura niya. Hindi ba ito nag-iiwan ng tubig? Hindi ko kayang tumingin. Sige, naiintindihan ko. Sige, kailan huling may kumausap sa kanya? Parang, kahapon. Siguro kahapon. Sige, ilang taon na siya? 37. Parang gumagamit ba siya ng droga o may ganun ba siyang bisyo? Hindi. Sige, ayos lang kasi bata pa siya. Oo, naiintindihan ko ang sagot. Sige, ayos lang. Palis na tayo. Nakita ng nag-aalalang kaibigan ang katawan ni Spencer sa loob ng bahay. Kumakanta ang kotse, naririnig nila ang mga bata sa loob. Todd, narinig mong may sumisigaw. Ngayon muli kaming tinawagan tungkol sa bangkay sa loob. Kay Esther, pati kape. Pagpasok ng mga pulis sa bahay, nakita nilang patay si Spencer at ang kanyang asawa. Ayon sa SYX TV, maraming beses binaril si Dr. Tepe habang si Monique ay tinamaan sa dibdib. Hindi sinabi ng pulisya kung may murder weapon na sila. Hindi sila naniniwala na murder-suicide ito. Ayon sa ulat, may na-recover ang pulis ng mga 9mm shell casings na mahalagang ebidensya. Nagpapakita ito ng maraming impormasyon tungkol sa salarin, hindi lang bilang ebidensya. Pero kailangan mo ring isipin kung ito ay isang tao na alam kung paano mag-iimbestiga ang pulis sa ganitong krimen at kung paano gumagana ang crime scene investigation, bakit niya iiwan ang mga shell casing doon? Gusto kong talakayin ang sinabi ng hepe ng pulisya ng Columbus tungkol sa kanilang paunang tugon sa 9 na isang calls dahil mahalaga ang konteksto rito. Si hepe ng pulisya ng Columbus, Elaine Bryant, nagbigay ng one-on-one na panayam sa lokal na media sa Ohio kahapon tungkol sa batas sa krimen. Nakipag-ugnayan kami kay Hepe Bryant para tanungin kung sasama siya sa programa ayon sa kanyang panayam. Ayon sa 10 television sa Columbus, wala pang suspect ngayon. Tungkol sa 9 na isang calls nung una ko narinig, sinabi ito ng dispatcher. Isang pulis ang pumunta sa bahay ni Dr. Tepe matapos makatanggap ng tawag
na nag-aalala sila dahil hindi siya dumating. Medyo nalito ako kung paano walang nakita ang pulis. At gayon pa man, ang kaibigan na tumawag at dumating makalipas ang kaunting oras ay nakapasok sa bahay at natagpuan ang katawan ni Spencer. Pero pinag-uusapan nila na narinig ang mga anak ni Tepe sa loob ng bahay. At ang tanong ko, bakit hindi narinig ng pulis ang alinman doon? Sinabi ng hepe ng pulisya sa Columbus na nagpunta ang pulis sa maling address. Yan ang body cam video na nakuha namin sa Law and Crime nung Biyernes. Sa video, maririnig ang pulis na sumisipol. Lumapit siya, kumatok sa pintuan ng bahay pero walang sumagot. Tiningnan ang paligid, tapos umalis. Ngayon, iniulat ng Columbus Dispatch na ang bahay na pinuntahan niya ay nasa Summit Street at ang kalye na iyon ay parallel sa kalye kung saan nakatira sina Spencer at Monique Tepe. Mga kalahating oras matapos ito, sinabi ng tumawag sa Siyam na isang-isang na natagpuan niya ang katawan ni Spencer Tepe. At pagkatapos ay rumesponde ang mga pulis. At syempre, umabot sa ibang antas ang kwento na ito. Sinabi rin ng hepe sa 10 telebisyon na ang tumawag sa Siyam na isang-isang yung narinig ninyo na nagsabing nakita niya ang katawan ni Spencer. Pumasok talaga siya sa bahay at nakita ang katawan. Ibig sabihin, may access ang taong ito sa bahay ng mga Tepe. Ang mga katawan ng mga Tepe ay reportedly natagpuan din sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano ang motibo sa mga pagpatay na ito. Sabi ng hepe, sinusubukan pa rin ng pulisya na makakuha ng surveillance video mula sa mga taong maaaring merong nito sa kanilang mga bahay o kaya naman ay mula sa mga negosyo na malapit sa lugar. Anumang pahiwatig na makakatulong maresolba ang kaso. Sinabi rin nila na tumulong ang publiko at nagbigay ng maraming video na masusing sinusuri ng mga investigador. Ngayon, may police camera rin na nakapwesto malapit sa bahay ng mga Tepe. Tinanong ang hepe tungkol doon at kung may nakuha bang anumang kaugnay sa kaso ang camera na iyon. Hindi direktang sinagot ng hepe ang tanong na iyon, basta sinabi lang niya na patuloy silang nagsusuri ng napakaraming tips, ebidensya, at mga video na dumarating mula sa publiko ngayon. Binanggit din ng hepe sa panayam sa Columbus Dispatch ang Siyam, na isang call ilang buwan na ang nakakaraan. Ang tawag na iyon ay naging viral. Ipinakalat ito ng Fox News Digital. May babaeng umiiyak at sinabing nagtalo sila ng kanyang nobyo, asawa, o tinatawag niyang lalaki. Ayon ito sa Fox News Digital. Oh, sige, pasensya. Sige, umiiyak ka ba? Kailangan mo ba ng pulis o paramedic? Hindi. Ayos lang ako. Siguro emotional lang ako. Ngayon, meron din tayong audio na ito at ayon sa ulat, ang tawag na ito ay ginawa noong Abril 15 ng alas 2:45 ng madaling araw. Ang Abril 15 ay isang Martes at ang tawag ay mula sa babaeng ito. Emosyonal siya dahil sa isang alitan ngayon, ang babaeng naririnig mo sa telepono. Ayon sa kanya, nagkaroon sila ng alitan ng kanyang lalaki ngunit ayos lang daw siya. Kaya kinansela ng pulisya ang pagpapadala ng opisyal sa bahay. Ayon sa dispatch, hindi binanggit ng tumawag ang pangalan kaya walang impormasyon kung sino siya o saan siya nagpunta. Sabi ulit ng hepe, hindi kay Monique Tepe ang boses na naririnig mo. Posibleng hindi rin sa bahay ng mga Tepe nagmula ang tawag dahil ayon sa hepe, sa mga lugar na mas matao at maraming cellphone tower tulad ng kanilang kapitbahayan. Maaaring magmula ang tawag sa cellphone sa loob ng 30 metrong radius, kaya posibleng ginawa ang tawag mula sa paligid ng bahay ng mga Tepe, pero hindi mismo sa loob ng bahay ng mga Tepe ngayon. Sinabi rin ng hepe sa Columbus Dispatch na walang kasaysayan ng mga tawag mula sa address ng mga Tepe o may kaugnayan sa mga Tepe. Ngayon patuloy na hinihikayat ng hepe ang pagiging mapagpasensya sa investigasyong ito. Sabi niya na ang departamento ay ginagawa ang lahat ng makakaya. Sabi niya na ang departamento ay ginagawa ang lahat ng makakaya nilang maging bukas habang pinananatili pa rin ang integridad ng investigasyon. Narito si retiradong Detective Commander Wills Velar ng Chicago Police Department. Masarap kang makasama sa Law and Crime at malaki ang tulong mo para maintindihan namin ang kwentong ito habang umuunlad. Bago natin talakayin ang sinabi ng hepe sa mga one-on-one na panayam, tila nagbigay na siya ng panayam sa ilang lokal na media. Ano na ang kalagayan ngayon sa Detective Bureau sa Columbus habang lumilipas ang mga araw? Alam mo, nauubos na nila ang lahat ng mga lead na ito. Base sa nakita ko sa panayam na yon, kasama ang hepe, may mga lead sila at may tinutumbok silang direksyon tungkol dito. Bilang detective, gusto mo lang trabahuhin ang kaso mo at ayaw ng istorbo mula sa labas, kaya mahalaga ang supervision mo. Ang trabaho ko bilang supervisor ay bigyan ang mga detective ko ng lahat ng kailangan nila para magawa nila ang trabaho nila at ako na ang bahala sa ibang bagay.
Kaya ginagawa nila ang trabaho nila. At sa tingin ko, tama ang ginawa ng hepe sa pagpunta at tama rin ang ginawa ng deputy chief sa pagpunta sa television. Oo, kasi sa tingin ko, kung titingnan mo, alam mo yon, nagkaroon lang talaga ng katahimikan. Mas gusto mong mag-focus ang pulis sa pag-iimbestiga ng krimen at maresolba ito kaysa sagutin ang mga tanong ng media. Pero sobrang daming haka-haka, lalo na sa online, tungkol sa kung ano talaga ang posibleng nangyari. May dalawang impormasyon, o kahit papaano dalawa para sa akin, na tumatak at kinumpirma niya sa ilang lokal na media station. Sabi ng Channel 10, parehong natagpuan ang mga tepis sa isang kwarto sa ikalawang palapag. At mapapakinggan sa tawag sa siyam na isang ang nangyari. Yung tumawag ulit at nagsabing may bangkay ay talagang nasa loob ng bahay. Dati di malinaw kung nakita lang nila sa bintana, pero nakapasok pala sila sa bahay. Ano ang ibig sabihin nito sa kanila? Kaya sigurado silang kilala nila ang pumasok sa bahay dahil alam nito kung saan ang susi o code para makapasok. Kaya talagang malapit kaming magkaibigan. Nalito rin ako nang marinig ko ang mga tawag sa siyam na isang-isang dahil parang may sinabi ang tumawag. Naririnig ko ang mga batang umiiyak pero di ako makapasok. Sila ba yung tumawag na nasa ikalawang palapag at di makita? Hindi naman yata ganon? Medyo salungat talaga yun sa nangyari kasi kung nandoon ka, alam mo, inilalabas mo ba ang mga bata? Inaalis mo ba sila doon? Hindi ako sigurado kasi hindi malinaw sa akin lalo na nung pinakinggan ko ang mga tawag sa siyam na isang-isang. Oo, bahagi talaga yon. Naalala ko nung unang beses kong narinig ang tawag sa siyam na isang kahit na pumapasok na siya sa usapan natin. Yung unang pulis daw ay pumunta sa maling bahay. Pero naririnig mo yung mga bata sa tawag at di ako sure kung parang nasa pintuan sila. Pagkatapos, yung tumawag sa siyam na isang-isang ay nasa labas pa rin. Kaya may ilang tanong pa rin tungkol sa ayos ng lugar at malalaman din natin ang buong konteksto nito kalaunan. Alam natin na sina Tepis ay nasa kanilang kwarto. Dati, nang walang sapilitang pasok, iniisip natin kung may bumisita o nag-usap sa bahay. Ayon sa pulis, nangyari ito mula alas 2 hanggang alas 5 ng umaga. Sa isang kwarto sa itaas, kaya posibleng natutulog sila nang mangyari ito. Nasa itaas din siya, parang pareho silang binaril sa kwarto. Pero may bahagi pa rin na walang sapilitang pagpasok siguro. Habang inaalam mo ang mga posibleng nangyari, paano naaapektuhan ng mga impormasyong iyon ang pananaw mo? Ibig kong sabihin yung walang sapilitang pagpasok ay malaking bahagi nun. Yung kalagayan ng bahay ay malaking bahagi rin, pati na rin yung kinaroroonan ng mga katawan, lahat yan ay malalaking bahagi. At nagpapahiwatig ito na yung tao ay may alam kung paano makapasok sa bahay at kung aling kwarto natutulog ang mga tepe. Posibleng parang nagpapahiwatig ito na maaaring kilala ng tao ang ayos ng bahay, alam niya ang code or may relasyon siya sa mga tepe. Yun ang iniisip ko. At alam mo, ang pinakamalaking impormasyon na meron tayo sa ngayon ay ang taong interesado tayo. Video, yung taong naglalakad sa eskinita hindi nakatingin sa camera, siguro tinatago nila mukha nila. Pero malinaw ang sinabi ng pulis sa panayam na ibinigay ng hepe sa lokal na media na may mga tip sila, may mga tip na natanggap na sila. Tinitingnan ng mga detective ang video ngayon, sinusubukang alamin ang mga bagay-bagay. Naisip ko rin, paano kung ikaw? Hindi rin natin alam kung may iba pa silang video ng taong ito. Kaya ang tanong ko, bakit hindi nila ilabas ang iba kung meron pa sila? Kung totoo ngang marami silang video at baka wala naman talaga, baka wala na silang ibang video ng lalaki. Pero kung meron, bakit nila itatago ang impormasyong iyon? Magandang tanong. Kung tinatago nila ang info, may dahilan sila. Hindi para ilihim sa publiko, baka ayaw lang nilang malaman kung sino ang iniimbestigahan. Kaya ulit, kung iisa lang ang impormasyong tulad niyan, isang tao lang na naglalakad sa eskinita sa likod ng bahay, parang dapat meron pang iba. Maraming camera kahit saan, alam mo yon, meron din sa serbisyo ko sa doorbell ring. Yung doorbell na yon, may app sa amin na kapag may kakaibang naglalakad sa kalsada, agad may nagko-comment at sinasabing, uy, may naglalakad. Alam mo yung ibig kong sabihin? Kaya dapat may dahilan kung bakit nila tinatago ang impormasyon. Sabi niya, may mga bagay na hindi pwedeng sabihin dahil maaaring maapektuhan ang investigasyon. Ang isa pang tanong na sa tingin ko ay meron ako na laging lumalabas sa mga press conference. At siguro isa itong estratehikong hakbang para magkaroon muna ng one-on-one sa isang mamamahayag sa loob ng ilang sandali, imbes na buksan agad ito. Kasi kapag binuksan mo, marami ng tao mula sa iba't ibang media ang magtatanong at sisigaw ng mga tanong. Ang tanong na, meron ba? Sa tingin ko ang tanong ay parang ligtas ba ang komunidad? Alam mo yon? Lagi namang may ganyang tanong. Nilalagay niyan sa tingin ko ang mga pulis o autoridad
sa mahirap na posisyon kapag tinanong mo yan bilang miyembro ng media. Ang tanong, kilala nyo ba ang taong ito? Isa lang ba itong insidente o parang kaso ito ni Jack the Ripper na gumagala lang, dapat kang matakot? Kung taga Columbus, Ohio ka, alam mong may pwedeng pumasok sa pinto mo sa gabi. Hindi ko ito ginagawang sensational. Pero ang totoo, hindi nila sinabi na ganun ang sitwasyon at hindi rin nila sinabi na targeted na insidente ito. Ano ang ibig sabihin na niyan para sa'yo? Tama ka. Tapos kung titignan mo yung internet sleuths, sabi nila, uy, pakinggan mo, may siyam. May nagtangkang pumasok sa bahay ilang linggo o buwan bago ito nangyari, malakas kumatok. May kaugnayan ba ito? Kung hindi mo sasagutin ang tanong na yan para sa publiko, patuloy silang maghahanap ng mga bagay na ganyan. May siyam na isang call ba mula sa bahay na yon noong 2025. Lahat ng ito ay haka-haka lang dahil hindi alam ng mga tao. At ang mahirap na balanse na kailangan mong gawin bilang isang supervisor sa ganitong sitwasyon o kapag nasa law enforcement ka, ay ano ang sasabihin natin sa publiko? Paano natin mapapakalma ang publiko? Kung may naniniwala kang may gumagawa ng ganitong bagay, tiyak ipapaalam mo ito sa publiko. Kaya tingin ko may lead na sila. Oo, syempre, yan ang inaasahan natin. Alam mo, isang linggo na mula nang mangyari ito at paulit-ulit ko lang naiisip. Karamihan sa mga bahay na iyon ay bagong tayo. Makikita mo parang kapitbahay ang kumuha ng video at mukhang galing sa Nest camera. Sa video na nakita natin, ang pamilya Tepe ay may ring doorbell camera, kung ano man ang tatak niyan sa harap, kaya dapat kampante ka. At meron ding video mula sa pulis na ayaw kumpirmahin ng hepe kung gumagana ba ang pulis camera at kung may na-record din ito. Ang tawag sa siyam na isang na nakita online ay ang pinakabago. Galing ito sa isang taong tumawag sa pulis bandang 2:00 hanggang 5:00 ng umaga. Sabi nila malapit lang sa kalsada at nakuha ito ng Fox News Digital. Ayon sa Fox, tumawag ang taong ito at sinabing may malakas na kumatok sa likod na pinto, tapos umalis din daw. Mga 3 minutong lakad lang mula sa bahay ng Tepe. Hindi natin alam kung konektado yon sa kahit anong may kinalaman dito, pero sa tingin ko rin, sa isang lungsod, ang 3 minutong lakad ay pwedeng magbago agad ng klase ng lugar na kinaroroonan mo. At nasa Chicago ka, ibig kong sabihin kasing siksik ng lungsod na yan. Gaya ng New York. No? Paano mo hinaharap ang mga ganitong tawag? Maaring ang siyam na isang call ay mula sa umiiyak na babae, pero hindi tiyak kung sa bahay ng Tepe iyon. Isa pang tawag ay nagsabing may malakas na kumakatok sa pinto malapit sa bahay ng Tepe. Paano mo ba pinipili at nalalaman kung talagang konektado ito? At saka, oo, lungsod ito. May mga nangyayari talaga. Oo, kailangan mo talagang pagpilian iyon at ang totoo, pwede kang magkaroon ng sariling teorya kung bakit nangyayari ang mga bagay. Pero bilang investigador, kailangan mong tanggapin lahat ng pumapasok na impormasyon. And ulit, ito ay legwork at trabaho ng detective. Kailangan mong sundan ang bawat isa sa mga ito. Kailangan mong siyasatin yon. Malamang ba na may taong kumakatok sa mga pinto? Tinitingnan kung alin ang pwedeng pasukin para gumawa ng dobleng pagpatay? Hindi iyon malamang pero hindi mo pwedeng balewalain iyon ng hindi iniimbestigahan. Parang may malaking puzzle sa mesa mo, tama? Hinahanap mo ang mga sulok at pinupunan ng puzzle hanggang matuklasan mo ang totoong kwento at kailangang gawin lahat iyon. Kung hindi, magiging makitid ang pananaw mo at isasantabi ang ibang teorya. Hindi imposible pero di mo pwedeng gawin iyon. Kailangan mo pa ring pag-aralan. At na tungkol doon sa alam mo na. Isa ito sa mga naging headline na lumabas mula sa mga panayam na ibinigay ng hepe tungkol doon sa unang tawag sa telepono. Sa palagay ko, inutusan ng boss ni Spencer na puntahan ang isang address. Pero napunta ang pulis sa maling lugar at hindi maganda ang nangyari. Kung naniniwala kang pinatay sila sa pagitan ng 2-5 na may 20 minutong agwat, ibig kong sabihin, gaano ba talaga kalaki ang epekto nun? Kung tatanggalin natin ang usapin ng itsura o impresyon, gaano ba talaga kalaki ang magiging epekto nun? Sa investigasyon. Oo, sa investigasyon, tingin ko hindi magbabago ang nangyari sa bahay na yon. Pero bilang tao, mas madali mong mailalayo ang mga bata sa eksena. Kinailangan pang maghintay ng mga bata sa loob ng mas matagal hanggang may pumasok at nakita sila. Dahil dito nagkaroon ng pinsala, hindi mo na mababago na patay na ang mga tao. Ang mababago mo lang ay ang katotohanang kinailangan pang maghintay ng mga batang ito sa loob ng ilang sandali pa. Hindi ko alam kung gaano katagal pero kahit papaano may dagdag na oras na sana hindi na nila kinailangan. Minsan talagang nangyayari na pupunta ka sa maling address at di agad nasasagot ang tawag. Tinitingnan mo lang ang sitwasyon at ginagawa ang nararapat. Pumunta kami, tumingin siya sa paligid at bakuran, kumatok sa pinto. Para bang sinasabi niya, pakinggan mo, nag-aral talaga ako para sa math test na ito. Sa malas, history test pala yun kaya tama ang ginawa mo pero mali ang lugar. Hindi nagbabago ang resulta pero nag-iiba ng kaunti ang situation para sa mga bata. Oo, sigurado. Sa tingin ko nabasa mo ang headline, parang ay, hindi maganda yon pero hindi rin naman
Alam mo, ayon lang sa timeline, hindi naman parang nangyari na talaga. Nakakalungkot kasi sa pagitan ng pagdating ng pulis, pinaniniwala ang nangyari ito magdamag. Paulit-ulit kong iniisip ang mga basyo ng bala. Natanong na kita dati tungkol dito na kinuha ang mga yon sa pinangyarihan. Gaano kadalas ito nangyayari? Di ko maalala kung natanong na kita tungkol dito. Gaano ba kadalas na ang isang taong gumagawa ng ganitong krimen ay magtatakip ng ebidensya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga basyo ng bala? May sinasabi ba iyon tungkol sa klase ng taong gagawa nito? Na may mga basyo pa ring naiiwan sa pinangyarihan? Ibig kong sabihin, nakaranas na ako ng maraming kaso ng pagpatay na hindi na pinupulot ng mga tao ang mga basyo ng bala nila. Kung may basyo ng bala na inalis sa lugar, alam ng gumawa ang ginagawa niya. At ibang-iba iyon kumpara sa isang random na estranghero na pinagplanuhan at isinagawa sa isang tiyak na paraan. Kadalasan 99% ng oras na iiwan ang mga basyo ng bala sa lugar dahil mabilis ang pangyayari at gusto nilang agad umalis. Mukha ring ganon base sa video ng taong interesado dahil may posibilidad na ito ay isang tao lang na maaaring nagtrabaho siya ng night shift or baka nasa bar siya at nagsara na ang bar. At parang ang dahilan kung bakit ganon ang kakaibang lakad nila parang pagod o mabagal. Sa tingin ko habang naglalakad sila sa eskinita parang paalis sila ng bar. Ilang araw na ang lumipas at pakiramdam ko halos lahat sa bansa na panood na ang video na yon. Parang may nagsabi pa, doon lang ako nakatira sa kanto. Kakagaling ko lang sa bahay ng kaibigan ko. Alam mo yon, hindi ko ginawa to. Akala mo lalapit na yung tao sa pulis. Ayon sa mga panayam kahapon, naniniwala pa rin ang pulis na interesado silang makausap ang taong ito. Ano ang tingin mo roon? Mukhang di pa rin nakakausap ng pulis ang taong ito hanggang ngayon. Ilang bagay. Una, bilang isang pulis o investigador. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mong alamin kung sino iyon. Kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo para makausap ang taong iyon dahil kailangan mo talagang makausap siya. Pangalawa, kung ikaw ang taong iyon at wala kang kinalaman dito, alam ko na maraming tao ang ayaw masangkot sa investigasyon. Ayoko ring mapunta sa presinto ng pulis at maipit ng 48 oras. Hindi ako kasali dito, mananahimik na lang ako. At sa tingin ko, mas madalas mo yung nakikita kaysa sa gusto mo. Oo, titingnan natin ang mangyayari pagkatapos nito. Mahigit 1 linggo na, marami pa ring naghahanap ng sagot. Pero ayon sa'yo, Will, sana may sinusundan ng lead ang pulis. Alam kong may mga lead sila, pero sana buuin na nila ang kwento. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. Retiradong Detective Commander Will Svelar ng Chicago Police Department, salamat sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime, pinahahalagahan namin ito. Iyan na po ang pagtatapos ng On The Case na inihahatid ng Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify at ngayon ay mapapanood nyo na rin ang mga episode ng On The Case sa Peacock. Ako po si Chris Stewart, magkita-kita po tayo sa susunod.